Hi everyone! Narain Omer po, isang OFW dito sa Dubai. At kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking channel, pag-hit naman po yung subscribe button dyan. Like ka na rin at mag-comment. Ayan. At dahil sa hindi pa rin nawawala na requirements natin pa uwi ng Pilipinas o palabas ng bansa ang e-travel registration, gawaan ko na lang ng video na separate yung e-travel departure kasi sa dating video ko na e-travel step-by-step guide ay parang hindi masyado klaro kasi may mga tanong pa rin kagaya ng nito. Ayan. So ngayon, gawaan ko ng separate video yung e-travel departure. Ayan. At saka kung sino yung hindi nakapanood ng aking unang video, ilagay ko na lang yung link sa baba kung gusto niyo mapanood yon. Pero ngayon, ang gawan ko ng video ay ang e-travel departure. So, proceed na tayo guys! So, ayan, bali, i-search lang natin sa Google Apps natin ng etravel.gov.ph. Pag napasok na natin yung website nila, ganito ang makikita natin. I-zoom natin para maklaro. May makikita tayo Philippine passport holder at saka foreign passport holder, at dahil sa Philippine passport yung gamit natin, i-click natin yung Philippine passport holder. Ayan. At ito ay walang bayad guys. Ito po ay free. Ayan. I-click natin yung citizenship. Bali, ang ilagay natin ay ang Pilipino dahil Pilipino po tayo. Ayan. At dito sa travel type, dahil paalis tayo ng bansa, ang ilagay natin ay ang e-travel departure. At dito naman sa transportation type, ilagay natin ay ang air. Ayan guys, pagpasensyahan nyo na, masyadong maliit kasi cellphone lang kasi yung gamit ko. Wala pa tayong laptop. Ayan. So next ay ang date of departure natin. Yan, ilagay natin yung ating date of departure. Bali, next ay ilagay natin ang ating mga email. Dalawang beses natin makalagay yung ating email. Tapos, next, click nyo yung small box dyan. I-click nyo. Tapos, yung I agree, then click nyo yung continue. Continue, guys. Tapos, yan na ang next na step natin. Ayan, next step ay ang inyong mga personal profile. Ilagay nyo ang inyong mga complete name. At dyan naman sa suffix, kung wala kayong suffix name, ay pwede na ninyo yan na iwanang naka-blank. Tapos, yung passport number, ilagay nyo yung ang inyong passport number. Tapos, ilagay nyo yung inyong kasarian, kung kailan kayo ipinanganak, citizenship, country of birth, occupation. Diyan naman sa occupation, kung wala dyan sa pagpipilian ng inyong trabaho, pwede nyong ilagay ay ang others. Tapos yung number naman, yung number ninyo, pwede nyo ilagay dyan yung number nyo sa Pilipinas or yung number nyo dito sa ibang bansa. And then, permanent country of residence, kung isa kang OFW, ilagay mo ang Philippines. And then, ilagay nyo na ang inyong province, municipality, barangay, at house number. Pero minsan, hindi lumalabas ang, kagaya sa akin, hindi lumabas yung address namin. Kaya ang inilagay ko, kung ano yung malapit na address sa amin, yun na lang ang inilagay ko. Kasi, ang importante lang naman ay kuha tayo ng QR code. I mean, e-travel QR code. Ayan. And then, next. And then, country of destination ay kung saang bansa kayo pupunta.
at saka yung inyong address. And then, next ay ang, are you an overseas Filipino worker? Click yes. And then, OFW classification, ilagay nyo dyan ay land-based kung kayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sea-based naman kung isa kayong seaman na nagtatrabaho sa barko. Then, purpose of travel, ilagay nyo ay work, employment, or may option naman dyan na mapagpipilian kung ano yung dahilan ng pag-alis ninyo. Travel type, ilagay nyo ay aircraft, passenger. Then, name of airline ninyo, kung ano yung airline na sasakyan ninyo. Tapos, flight number, doon nyo yan makikita sa inyong mga plan ticket. Then next, airport departure, ilagay ninyo ang Ninoy Aquino International Airport. Example, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. And then, click next. Then, summary. Wala naman siguro akong mali, kaya submit ko na. Ayan. Bali, after, yan na, makita na natin yung ating e-travel departure.